Isang magandang hapon po sa inyo lahat, mga minamahal ko San Juanenyo. Nandito po ako ngayon sa aking tanggapan. Kasama po ang ating San Juan City Vice Mayor Angelo Kawili sapagkat magkakaroon po tayo ng isang press conference. Inibitahan po natin ang ating mga kaibigan sa media at ganoon din po kayo pong mga nanonood sapagkat ngayong hapon po ay ipepresent ako sa media si Dexter Castro at ang mas kilalang Boy Dila na nitong mga nakarang araw nga po ay naging dahilan kung bakit marami pong nagalit na mga mamamayan patungkol nga po sa mga nangyari itong ating kapistahan. Kaya ipepresenta ko po siya sa media at subaybayan na lang po ang mga mangyayari sa mga darating na minuto. Okay, so, papasukan natin mga kaibigan natin sa media. Kompleto na kayo? Sige. Sige. Siguro best setup muna kayo because I will accompany him to enter dito. So, make sure na lang naka-setup na kayo. Yung mga mic actually dito kasi papaupuin ko siya dito mamaya. Papaupuin ko siya dito mamaya. Pwede nung patong dito yan.
lang ito ha. Okay, so isang magandang hapon po sa inyo lahat, mga kaibigan po natin sa media. Kayo po ay aking inimbitahan sa hapong ito sapagkat nandito nga po si Lexter Castro o mas kilalang Boy Dila na itong mga nakaraang araw po ay naging usap-usapan dahil po sa mga viral videos na lumabas patungkol po sa mga nangyari nung aming kapistahan. So muli ako po ay humihingi ng paumanhin at pasensya sa lahat po ng naapektuhan o na biktima ng ilang mamamayan namin ng dahil po sa aming kapistahan. At isa nga po sa talagang pinanggagalingan ng galit ng napakaraming tao na ako mismo talaga ay nagalit din ay ito nga pong si Lexter, sapagkat yung mga videos po na kumakalat kung saan ay binabaril niya ng water gun yung isang nagmumotor at nilalabas niya ang kanyang dila. Ito po ay sa kasamaang palad ang naging muka ng ating Wata Wata Festival sa taong ito. At base nga sa aking pahayag kahapon, talagang gusto ko siyang makausap. Gusto ko siyang makausap at gusto kong maintindihan niya na ang kanyang ginawa ay nakakasira sa imahe ng lungsod ng San Juan at ganoon din sa ating Wata Wata San Juan Festival at sa kapistahan ni San Juan Bautista. Talagang sinikap kong makausap siya. Ang katotohanan po ay kahapon nakausap ko na po siya. Ngunit hindi pa kami nakapagkita. At kanina, nagkita kami sa unang pagkakataon at nakausap ko siya. At base sa aming usapan ay una, tinanong ko ano ang mga dahilan kung bakit niya nagawa ang mga ito. At ang mas mahalaga ay yung mga sasabihin niya ngayon sa inyong lahat. So muli, ako po ay humingi ng paumanhin sa lahat po ng naapektuhan, sa lahat po ng saktan, whether physically or emotionally, sa aming kapistahan dahil po sa mga maling asal na ginawa ng ibang mga mamamayan natin noong panahon ng kapistahan. So nandito ngayon si Lexter. Bago ko po siya iniharap sa inyo ngayon, nakapag-usap naman po kami at lahat naman po ito ay kanyang sinang-ayunan at kasama niya ang kanyang lola ngayon, nandito rin po. Kasama rin po ang ating Vice Mayor Angelo Cowill, kasama po ang ating Barangay Captain Alvin Alonso at ang mga kagawad po ng Barangay Balongbato na siyang nagdala po kay Lexter dito sa aking tanggapan. So, Lexter, hari ka ng salita. Sige, dito Lexter, pulong mo dito para marinig ka nila. Noong una po, nagpapasensya po ako sa aming mayor na sa nagawa ko po. Dahil po sa akin, parang sira pong kasanuan po. Sa lahat po, humingi po ako ng paumanhin sa inyo sa mga sabi ko po sa inyo, lalo na po sa rider, humingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng paumanhin po. Sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po maiisip kung ano po, stress na rin po ako na kung ano-ano na lang din po lumalabas sa pagbabanta sa akin na lalo na po sa mga pamilya ko. Huwag naman po sana nilang idamay. Kung nagalit po sila sa akin, ako na lang po ang ano nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya ko. Kanina nga po, nung nag-usap kami ni Lexter, ang magandang narinig ko sa kanya ay handa siyang humingi ng patawad at paumanhin sa publiko, lalong-lalo na nga
sa mga taong maaring nabastos niya, naapektuhan sa mga ginawa niya o nasabi niya. At yun naman po ay isang bagay na sinabi ko nga, mas mabuting makita ng publiko na talagang nagsisisi siya, no, sa kanyang ginawa. At ang mahalaga, hindi ito maulit muli. Tinatanggap naman niya ang kanyang mga nagawang mali, inaamin naman niya. At ang mabuti rito ay matututo siya ng isang leksyon kung saan siya ay maging mapagkumbaba at tanggapin ang pagkakamali. Ngunit ang pinakamahalaga ay magbago ng pagkatao at wag nang gagawin ang mga ganitong bagay. At yun naman po ang napag-usapan namin ni Lexter. Kung nakita niyo po yung interview ko kahapon, aminado po ako na talagang galit na galit ako kay Lexter. Dahil yung kanyang mga ginawa, yun po naging muka ng Wata Wata San Juan Festival. Yun po naging muka ng kapistahan ng San Juan. Ngunit nung nakapag-usap naman kami at nakita ko naman sa kanya na sincero siya sa kanyang paghingi ng paumanhin, ay sabi ko, medyo talagang humupa rin naman yung galit ko. Sa totoo lang, talagang halong lungkot at galit po ang aking naramdaman dahil yung nung una hindi ko siya nakikitaan ng remorse. Nung una hindi ko siya nakikitaan ng anumang pagsisisi. Kumbaga nakikita ko parang proud pa siya, kinatutuwa niya yung ginagawa niya. Kaya nung nag-usap nga kami kanina at kahapon, ipinaintindi ko kay Lexter na ang kanyang mga ginagawa, mga sinasabi, ay nagiging dahilan kung bakit pumapangit ang pagtingin ng tao sa lungsod ng San Juan. Siya ay isang San Juanenyo, ang kanyang pamilya ay mga San Juanenyo. Sabi ko, pare-parehas tayong masisira dito dahil sa iyong ginagawa. At natauhan naman siya, naintindihan niya, at ngayon ay humaharap po sa inyo at humingi na po siya ng paumanhin. Kaya kung meron mo kayong mga gustong tanongin kay Lexter, handa naman siyang sagutin ng mga ito. Lexter, sinabi ka from this part, ano yung importanteng lesson na natutunan mo sa nangyari sa'yo? Natutunan ko po na katulad po yung sinasabi ni Mayor na humingi lang po akong tawad sa mga nagawa ko, sa mga tingin sa akin ng tao. Di naman po ako masamang tao, mabait naman po ako. Alam po ng mga ano po rin. Kamusta ang mental health mo? Kamusta yung sa mental stress ka na ba dahil sa mga ginagawa sa inyong tao sa social media? Kamusta ka? Actually po, medyo stress na rin po. Hindi mo na rin po alam kung saan po ako lulugar. Sa mga nagsasabi po nila sa akin, wala po, di na rin po talaga alam. Lexter, paano mo kinakaharap at ilan yung mga natanggap mong death threats? Di ko na po, sa tutusin po, di ko na po sila mabilang. Sobrang dami po nagbabanda sa akin. Nakesyo daw po babarilin na lang, ganun po. Sa akin po, aminado naman po ako, mali po ako sa nagawa. Ako po humihingi ng paumanhin sa lahat ng mga nakabala kong tao, lalong-lalo na po sa rider po na nabasa ako. Yun lang po. Yung mga nag-deliver din sa bahay ninyo na hindi nyo naman pala address, meron ka ba panawagan din dun sa mga nagbubuhos pa na taong bayan na nagpapag-deliver na kung ano-ano? Sa lahat po nung nagpi-Facebook, huwag nyo na pong gawin yun dahil sa karamihan na tao, sila po yung naaabala nyo. Hindi naman po ako. Sa maawa din po kayo sa mga seller, rider, sa mga fast food na ino-orderan nyo ng pagkain. Sa kanila lang po kayo maawa, hindi na po sa akin. Lexter, yun, sa GMA, no? Hindi lang ako ng provision, okay lang pakita na talaga namin yung mukha ko, ano? Sa akin sa national TV and sa social media. Alright, may nag-aas pa sa yung danyos, yung damage, parang kailangan mo itong bayaran because of this, because of that, yung mga ganun ba? Wala naman po, puro pagbabanta lang po ang ginagawa po nila sa akin. Nakakaisyo ganyan, ganito ganyan na papatay na lang daw po ako. Para po sa akin na nai-stress na rin po ako, syempre hindi ko rin po kilala kung sino yung
niyo po, ng ating ordinansa, ang mga nakasaad na bawal doon, una-una yung sapilitang pagbubukas ng mga sasakyan para mambasa, yung pagsampa sa mga sasakyan o pagyanig nito. No? So specifically, yung kanyang ginawa na pagbabasa gamit ang water gun at yung pangdidila, no? Kung tutuusin, talagang walang violation ito. Kahit sa batas, no? Kinonsulta po namin sa ating mga abogado. Si Vice Mayor Agkawila isang abogado. Kinonsulta natin ang ating city legal officer, ating city administrator, lahat sila abogado. Wala kasing violation ng anumang batas. Ngunit kung sakaling yung rider na binasa niya, nasira ang cellphone o di kaya ang laptop, pwede siyang kasuhan ng reckless imprudence resulting to damage to property. Pero depende ngayon yan kung yung rider na ito ay pupunta dito upang mag-file ng complaint. No? Yun nga po yung sinabi ni Lexter kanina. Napanood ko rin yung kanyang pinost kahapon sa social media na humingi siya ng paumanhin dun sa rider. Ang gusto nga po sana mangyari ni Lexter ay makapagkita sila ng rider. I can actually arrange it doon po sa ating rider. Kung kayo po nanonood at nakikinig ngayon, kung magtitiwala po kayo sa akin, pwede ko pong i-arrange na makapagkita po sila ni Lexter dito sa aking tanggapan sapagkat unang-unang gustong humingi ng paumanhin ni Lexter sa kanya personally. Pangalawa, nais niyang handugan ng isang helmet at kapote. Ito yung kanyang paraan na humingi ng paumanhin dito po sa rider na kanyang binasa na kitang-kita naman po na talagang kanyang ginawa dito po sa mga viral videos. No? Again, it is up to the rider kung sakaling gusto niya mag-file ng kaso, choice po ng rider yan. Hindi lang yung rider, kung meron pang ibang mga naperwisyo si Lexter, kung ito ay mapapatunayan base sa mga CCTV o sa mga viral videos, option na po yan ng mga taong ito kung magpa-file po sila ng kaso. Ngunit kung papagbasihan po natin ang ating ordinansa, wala po siyang bina-violate na anumang provisions po ng ating city ordinance patungkol sa ating basahan. Mayor, Bante po, hindi po ba mapasok po sa public act na panginis o unjust fixation? Again, that will require a private complainant. Yun po ang kaibahan dito at yun yung gusto kong ipaliwanag sa ating mga kaibigan sa media. Ang mga pwedeng i-file na kaso directly ng city government na kahit wala ng complainant ay yung mga nakasaad lamang sa ordinansa. Ngunit pagdating sa unjust vexation or di kaya slight physical injuries or damage to property, kailangan po sa ilalim ng batas na merong pong private complainant na pupunta. At ilang araw na ho kaming nananawagan sa publiko na kung meron nga pong mga gusto mag-file ng kaso ay pumunta rito. Meron na pong ilang mga pumunta, ngunit hindi naman po si Lexter ang kanyang kinakasuhan. Ito po ay patungkol sa ibang tao naman na nanakit sa kanila. So, as far as Lexter is concerned, wala pang ni isang tao talagang pupunta rito sa City Hall para mag-file ng kaso laban sa kanya. Kahit kami bilang isang lungsod, wala rin kaming may file na kaso laban sa kanya sapagkat wala naman talaga siyang nilabag sa ating ordinansa. Mayor, may kumuha na yung nagalit or Lexter na nakakuha siya parusa galing sa LGU o kasi parang ang sabi niya kahapon is bibigay niyo siya ng leksyon at hindi naman bibigyan. Ngayon po na malamig namin yung dulo at pumunta natin yung galit at yun po ang next natin na gagawin. Alam niyo po, para sa akin, ang leksyon na hindi niya makakalimutan ay yung ngayon ay natuto siyang maging mapagkumbaba. Dahil nung una, nakikita natin sa videos, yun talaga yung dahilan kung bakit ako nagagalit. Kumbaga, kumalat ang mga videos, no? Naging napakalaking problema po sa akin bilang isang mayor at naging napakalaking kahihiyan sa akin bilang isang mayor. Ganun din para sa amin ng SOD. Ang nangyari, itong kapistahan ng San Juan. At ang naging muka ng mga kaguluhang yan ay si Lexter. At hindi ko siya nakitaan ng anumang remorse o pagsisisi. Kaya doon po talaga nanggaling ang aking galit sa kanya. Ngunit nung nakausap ko siya kahapon, at lalo na ngayon ay nakausap ko na siya, at naikwento niya rin yung mga pagsubok niya sa buhay na pinagdadaanan, ay mas naintindihan ko ang kanyang pagkatao at ang pinakamahalaga
ay ang leksyon na natutunan niya na maging mapagkumbaba, na aminin ang mga pagkakamali at matutong bumawi sa mabuting paraan sa mga bagay na mali na kanyang nagawa. No? So ngayon, ang pinakamalaking leksyon sa kanya ay natuto siyang maging mapagkumbaba, nawala ngayon ang kanyang yabang. Diba? Ngayon, tinatanggap niya ang kanyang pagkakamali, natuto siyang humingi ng tawad at nangako siya na hindi niya na po ito uulitin muli. No? So para sa akin, yan ay isang leksyon na hindi niya makakalimutan sapagkat ang buong Pilipinas ay mapapanood ang kanyang paghihingi ng paumanhin. At ito naman po ay nakikita ko na galing sa puso niya. Siguro, dumaan lamang yung mga ilang araw kasi na nahirapan siyang intindihin kung gaano kagrabe ba ang naging pinsala sa lungsod ng San Juan ang kanyang mga ginawa. No? Kaya pinaintindi ko talaga sa kanya kanina. Sabi ko, alam mo, Lexer, pare-pareho tayong nadadamay sa mga ginawa mo. No? At malaking bagay nga na siya nga po'y humingi na ng paumanhin sapagkat nakikita ko na makakatulong din po ito upang humupa din yung galit ng ibang tao. Ako nga po, yung galit ko humupa po. At ako yung maasa na sa pamamagitan ng kanyang paghingi ng paumanhin ay ganun din po sana. Na humupa rin po ang galit ng mga mamamayan sa kanya ngayon at humingi na po siya ng paumanhin at patawad. Sir, ano po sa yung revisions natin for the rulings kapag sa susunod na fiesta, magkakaroon na tayo ng streets na lang sa parte ng basaan, meron din ba tayong plano para sa susunod na taon? Opo, yes. In fact, ito po, no, alam niyo po, the past 8 days, wala ho kaming ibang iniisip kundi itong nakaraang kapistahan namin at paano natin babaguhin ito upang hindi na ito mangyari muli. Sa aming pag-aaral, no, yung mga nakasanayang kapistahan po kasi ng San Juan na talagang dekada na mula nung ito'y ginagawa, itong klaseng selebrasyon na nakasanayan ng San Juan, talagang very open siya na pangyarihan ng ganitong mga kaguluhan. Kumbaga, takaw gulo talaga yung paraan kung paano ito ipagdiwang sapagkat nagkakaroon ng basaan all over the city. Yung mga ayaw naman mabasa ay talagang mababasa. Nagiging dahilan ito ng away kung saan pag may mabasang iba, gaganti at magsusuntukan at may masisira mga gamit, may mga masasaktan. So, inanalyze namin talaga, no? At nakita namin the nature of the Wata Wata Festival is really very prone to these kinds of disruption, to these kinds of incidents na ito nga, nangyari na naman muli. No? Nangyari na to dati. Years ago, decades ago, everyone knows. Hindi lang mga taga San Juan ang makakapagpatunay niyan. Lahat po ng dumadaan ng San Juan, pag June 24, sa lahat ng mga nakaraang taon, lahat ng mga nakaraang dekada, alam po yan na talagang meron at merong kaguluhan na mangyari sa San Juan. So dahil nga po sa nangyari nitong nakaraang linggo, ay nagdesisyon na po kami na baguhin na once and for all ang paraan kung paano magdiwang ng kapistahan dito sa San Juan. Tinanong nga ako minsan ng ating mga kaibigan reporter, pwede ba magkaroon ng waterless Fiesta celebration? The only time we were able to do a waterless Fiesta celebration was during COVID-19 dahil talagang health risk po ito. Ngunit dahil tapos na po ang pandemya at back to normal na nga po ang buhay natin, no? Nakaisip po kami ng isang paraan na magkaroon pa rin ng selebrasyon na bagamat merong tubig pa rin o basaan, ay hindi na po ito makakapirwisyo sa ibang tao. At yan nga po ang pag-designate ng isang basaan zone dito po mismo sa Pinaglabanan Road in between N. Domingo and P. Guevara Streets, na dito lamang papayagan ang anumang basaang selebrasyon pagdating ng aming kapistahan. So all other streets outside of P. Guevara, Pinaglabanan, and N. Domingo, yung mismong pagitan niyan, yung kahabaan ng Pinaglabanan mula P. Guevara hanggang N. Domingo, dito lamang papayagan ang basaan. At ang lahat ng kalye, lahat ng lugar sa buong San Juan, outside of the basaan zone, ay bawal po magbasaan.
para mas madali rin para sa ating mga kapulisan, para sa ating otoridad na manghuli. Kasi ngayon, kung i-analyze mo, bawal ba ang mambasa? Under the ordinance, hindi siya bawal. Under the law, technically, hindi naman bawal mangbasa. Except, of course, pag may masira kang gamit, may masaktan ka, tsaka ngayon papasok yung criminal liability. Ngunit kung nambasa ka lang, diba, meron talagang gray area doon sa existing ordinance at yung existing na paraan namin ng pagdiriwang po ng kapistahan. Kaya nga minabuti namin baguhin na once and for all ito para sa mga susunod na taon, wala na pong maperwisyo. Kung gusto niyo pong makipagbasaan sa aming kapistahan sa mga susunod na taon, pupunta po kayo dito sa aming basaan zone. Ngayon, lahat po ng ibang mamamayan na walang planong makipagbasaan po, gusto lamang magtrabaho ng tahimik, gusto lamang dumaan sa aming mga kalye, ay doon na po sila sa ibang mga kalye dadaan. At hindi na po sila papasok sa ating basaan zone because all other streets in San Juan will be passable for them dahil wala naman pong basaan. Isa pa ho sa aking gagawin din na talagang base sa aming pag-aaral ay makakatulong po, ay magre-request po tayo sa Malacanang na ideklara na holiday po ang June 24. Sapagkat hindi po sakop ng kapangyarihan ng isang lungsod ang magdeklara ng holiday. Only Congress can declare a holiday, of course, through a law approved by the President, or Malacanang itself can declare a holiday. So, kapag ma-declare natin holiday ang June 24, no, sa pamamagitan ng ating Pangulong Marcos o ng Malacanang, ay ibig sabihin walang pasok sa mga paaralan, ganun din sa mga opisina. So, yung mga nagtatrabaho dito, hindi na kailangan isipin ako, pupunta ako ng San Juan, mababasa ako. No? Talagang pinag-aralan ho namin ang lahat ng mga nakagawian kasi ng mga nakarang taon, nakarang dekada. At minabuti namin himayin isa-isa, saan ba nagka-problema, bakit humantong sa ganito. At yun nga po, ang pinakamahalaga ay babaguhin lang po natin ito simula ngayon pa lamang, no? Babalangkas na po ang ating Sangguniang Panlungsod sa pamumuno ni Vice Mayor Angelo Cawili ng bagong ordinansa patungkol sa pamamaraan ng pagdiriwang ng aming kapistahan. Para po nga po, hindi na po ito mangyayari muli. Mayor, dalawang bagay po. Yes, please. Ulit po muna kay Lester. Lumapit ka ba kay Mayor dahil natatakot ka dun sa mga death threats o ano pong dahilan? Bakit kayo nandito? Dahil po sa mga pagbabanta rin po sa akin na hindi ko na rin talaga nakakala. Kaya naipagtulungan na lang din po ako kay Mayor. Para rin po sa mga masasabi nila sa San Juan, yun po. Mayor, maaaring si Lester po ay biktima rin nung naging sistema before. Meron po bang dinaan sa psychosocial dahil dun sa kanyang stress at saka mga biglaan? Mukhang hindi po normal yung kanyang mga napagdaanan before kaya humantong sa mga ganun. Actually, kanina ko lang nakilala si Lester. No? In fact, nakausap ko siya kahapon at nakausap ko rin kanina. At base dun sa maiksing panahon na nakapag-usap kami, may mga nakwento siyang mga pagsubok sa buhay na para sa akin, no? Well, these are personal circumstances, personal problems na pinagdadaanan niya. Ayoko namang pag-usapan sa publiko. Ngunit kung meron siyang mga bagay na pinoproblema, gaya ng mga nabanggit niya sa akin, ay maaari naman kung tumulong ang lungsod sa kanya. Again, these are personal to him. Ayoko naman pong magsalita tungkol doon sapagkat yan po ay mga personal circumstances niya. Ngunit handa naman po ang lungsod na tulungan si Lester sa anumang paraan kung sa tingin niya ay gusto niyang ilapit sa amin. No? We cannot also force him naman. No? Kumbaga, depende na po yun sa kanya kung ilalapit ka sa amin yung mga bagay na naging dahilan kung bakit nga po medyo may konting mga problema siya sa buhay. Last po, could be, sorry for this word, it could be blessing in this case po kaya sa pamagitan ni Lester ay mababago po yung tradisyon at magiging contained at magiging mas peaceful. Alam niyo, para sa akin, this is a very good opportunity na once and for all mabago na po ang
ang pamamaraan kung paano ipagdiwang ang Piyesta ng San Juan. Kasi sa totoo lang po, at alam naman po ito ng mga San Juanino, hinahanap po talaga ang basaan. Every year, excited po ang mga mamamayan na magkaroon ng basaan. Last year, hindi ho kami nagkaroon ng basaan dahil sa dalawang dahilan. Namatay po ang aming dating Vice Mayor at nung panahon yun ay kasagsagan po ng El Nino. 2022, nagkaroon po tayo ng basaan, ngunit yung COVID nung panahon yun ay nandun pa, ngunit allowed na yung mga ganong activities, so hindi ganong karami yung sumali sa aming kapistahan dahil nga po nandun pa rin yung banta ng COVID. 2021 and 2020, kasagsagan naman ng COVID, so walang celebration. So makikita mo, sabik na sabik yung San Juan na magkaroon ng nakagawiang basaan dahil mahabang panahon, ilang taon hindi nagkaroon dito. Ngunit yun nga ho, no, para sa akin, mabuti na rin nga po na nang dahil sa mga nangyaring ito, meron na tayong talagang dahilan na baguhin ang nakagawiang tradisyon. Pag sabihin ko nakagawian, decades na yan, dekada na yan. Yung mga dating mayor ng San Juan, alam nila yan. Lahat ng lumaki ng San Juan, gaya ko, buong buhay ko, dito ako lumaki, dito ako pinanganak, dito ako namumuhay, alam namin yan na ganito ang paraan kung paano ipagdiwang ang kapistahan. Lahat ng dumadaan sa San Juan tuwing June 24, itong mga nakaraang taon at dekada, alam niyo yan, na pagdaan nyo na San Juan, ganito yan. Ngunit yun nga po ang nakagawian, yun yung expectation, yun yung hinahanap-hanap. At ngayon, maintindihan ng tao kung bakit hindi na ito pwede gawin sa kabuuan ng aming lungsod. Maintindihan ngayon ng tao bakit dapat dito lamang sa Pinaglabanan Road in between N. Domingo and P. Guevara ito gagawin. So, if there's anything good that will come out of this, it's that we will now be able to change the way San Juan celebrates its fiesta. Nandun pa rin yung basaan component sapagkat ito naman po ay simbolismo ng pagbibinyag po ni Jesucristo ni San Juan Bautista na we really cannot take that away from our celebration. Kaya nga ho, basaan eh. Kaya nga po, ang patron namin ay sa San Juan Bautista. Dahil nga po, St. John the Baptist baptized Jesus Christ using water. Yun po ang essence ng basaan. So, yan po ang sagot sa inyong katanungan at umaasa ako at alam ko na sa mga susunod na taon dahil hindi na nga po ito citywide ay hindi na po mangyari ang ganitong mga kaguluhan at alam kong maintindihan ng San Juan kung bakit kailangan baguhin. Dahil hindi naman po rin talaga nagustuhan ng San Juan ang mga kaguluhang nangyari. Wala naman pong may gusto na mangyari ang lahat ng ito. Hindi naman po yan gusto ni Mayor Francis Zamora. Hindi naman po yan gusto ng aming lungsod. Ngunit nangyari siya. Hindi namin dinideny na nangyari, but we are doing something about it. We are changing how we will celebrate in the next many, many years. And buti na rin nga po nagkaroon ng ganitong pagkakataon kung saan maintindihan din ng San Juan kung bakit kailangan baguhin ang paraan kung paano kami magdiwang ang aming kapistahan. Mayor, sa San Juan, dahil sinasabi niya nga, meron daw sa kanyang banta sa Polican. Meron ba kayong action o protection? Okay. Yes, of course, no, may karapatan naman talaga si Lexter na maproteksyonan din ng kanyang buhay dahil una-una, hindi naman po siya kriminal. Hindi naman po siya kinasuhan ng anumang bagay. So, ayaw din natin naman humantong sa anumang masamang pangyayari ang kanyang buhay. So, we will of course coordinate with our San Juan Police to ensure na wala ring manakit sa kanya, walang sumubok pumatay sa kanya, kung marami nagbabanta sa kanya. Tungkulin namin na siguraduhin na walang papatay sa kanya. At tungkulin ko yun bilang mayor na siguraduhin ang kanyang buhay ay hindi po malagay sa anumang alangan. Mayor, itutuloy po yung hanapin, di ba mga naging parang si Dexter? Opo, actually, tuloy-tuloy po. Kanina nga ho, no? Meron na isang magpa-file na rin po ng kaso. Papunta na po siya sa prosecutor's office kaninang bandang mga alas 3 ng hapon. No? So,
Nadagdagan na naman po ang magpa-file ng kaso patungkol nga sa aming kapistahan. At hanggang ngayon, patuloy po ako manghihikayat ng mga mamamayan na gusto mag-file po ng mga kaso laban sa mga taong maaring nanakit sa kanila o namerwisyo sa kanila. At hanggang ngayon po, hinihikayat ko ng bawat isa na magpadala ng mga videos, photos, anumang impormasyon o patunay na sila nga po ay sinaktan o binasa ang gamit. Ako rin po ay nagbigay na ng instructions kahapon nung aming breakfast meeting nga po kasama ang ating executive department, kasama ang ating legislative department, lahat ng mga Facebook accounts po ng ating mga barangay, ganon din ng ating mga city officials, ni Vice Mayor, ni City Administrator, ng mga konsihal, ni Congresswoman, ganon din po ng ating mga department heads. Lahat po yan, I instructed all of them to announce to the public na kung meron pong mga videos o photos na pwedeng ipadala sa pamamagitan ng social media na magsisilbing mga patunay o pruweba sa mga ng basa o ng gulo, ay ipadala po sa amin sapagkat gaya ng sinabi ko, hindi po tayo titigil hanggat maturuan sila ng leksyon. Si Lexter, natuto ng leksyon ngayon, bagamat hindi naman sa pamamagitan ng isang kaso, ngunit sa pamamagitan ng pagiging mapagkumbaba. Mula sa kanyang dating mayabang na asta, ngayon nakita natin na si Lexter ay natuto ng isang leksyon kung paano maging mapagkumbaba at paano humingi ng tawad. At para naman po dun sa meron talagang criminal liability, ang leksyon na matututunan nila ay yung kasong haharapin nila. Sapagkat dadaan po sila sa isang legal na proseso at kung makita po ng ating korte na sila nga po ay guilty sa mga kasong ito, maaari silang makulong at sila po ay papatawan ng mga karampatang multa. Mayor, yung rider na binasa ni Lexter, may info na po ba kayo or natukoy na po niyo yung identity ng rider na yun? And if ever po na may nasirang gamit, sasagutin po ba ng LGU yung mga nasirang gamit? Okay, una sa lahat, no, wala pa ho kaming impormasyon kung sino po ang rider nito. At yan nga po, no, hinihikayat ko po siya na pumunta sa aking tanggapan upang aming matulungan. Kung gusto niya mag-file ng kaso laban kay Lexter, yan po ay kanyang karapatan. Kung gusto niya filean si Lexter ng kasong reckless imprudence resulting to damage to property upang mabayaran ang kanyang nasirang kagamitan, kung sakaling ang nasirang kanyang cellphone o laptop, yun po ay option na pwede niyang gawin. Ngunit pag dumating nga siya rito at makausap ko, of course, just like what I did po, no, with Mr. Eustaquio Rapal, pinalitan ko po ang kanyang cellphone, ay tutulungan ko po ang rider na binasa ni Lexter. At baka si Lexter gusto rin siyang tulungan sa ibang paraan. Nagsabi naman siya na bibigyan niya ng helmet yung rider at kapote. No? So, sana nga po, no, umaasa po ako na makapunta rito yung rider na binasa ni Lexter upang makapag-ayos ako ng isang araw kung saan makikita po kaming tatlo, makahingi po ng paumanhin personally si Lexter sa kanya, maabot ni Lexter yung tulong na gusto niyang iabot, at ako rin po personal na magbibigay ng tulong po sa kanya. Sir, ganun laki din kasi yung name yun sa mga fake bookings and fake deliveries. Opo, yes, ako po yung nananawagan, no? Gaya ng binanggit ni Lexter kanina, sa lahat po ng mga gumagawa ng mga fake bookings, ako po yung nananawagan na tigil na po natin ito. Kung ano man po ang galit ninyo kay Lexter o sa akin dahil sa mga nangyari, kami po ay humingi ng pamanhin at nandito na nga po si Lexter, nag-public apology na po siya. Ito po ay bagay na talagang kusang loob niyang ginagawa. Kaya ako po yung maasa na humupa na rin po sana ang galit ng mga tao sa mga nangyari. At muli, no, sisiguraduhin po namin na hindi na po ito mangyari muli sa mga darating taon dito po sa kapistahan ng San Juan. At yung mga pagbabagong aming gagawin ay tiwala po ko na sa pamamagitan nito ay hindi na nga po mangyari muli ang ganitong klaseng kaguluhan. Wala na ho kayong makikitang mga
sa pilitang babasain. Wala na po kayong makikita ng mga sasaktan. Wala na po kayong makikitang kaguluhan sapagkat meron na lang pong isang basaan zone na kung saan pwede magbasaan. At itong basaan zone ito, of course, we will ensure peace and order inside the basaan zone. But outside the basaan zone, bawal po mangbasa at mas madali na ngayon para sa ating kapulisan manghuli sapagkat kung kayo po ay mambasa outside the basaan zone, automatic violation na po yan ng ordinansa. Pwede po tayo magpataw ng as much as 5,000 pesos doon ordinance at pwedeng isaad po doon sa ordinansa ang pagkakakulong doon sa mga violators. No? So, isa pong gusto kong i-emphasize po, no, at gusto ko pong maintindihan ninyo, yung 2018 ordinance, ito po isang ordinansa na pinasa nung panahon ng nakaraang mayor. At nakitaan namin ito ng maraming loopholes o gray areas o kahinaan. Halimbawa, yung ibang mga violations na nakita natin itong mga nakarang araw, hindi po yun nakasaad dun sa ordinansang yon. So, papalakasin namin ang ordinansang ito, aamyendahan namin siya upang lahat na maisip nating violations na pwedeng mangyari sa isang basaan ay mailagay doon. Yung mga loopholes, mga kakulangan, yung mga gray area, we will correct all of this and make sure that we will have a very, very strong ordinance na wala ng loopholes, all-encompassing. Lahat na maisip nating posibleng violations po, ilalagay na po natin doon para talagang wala nang ligtas yung mga manggugulo kung sakali man sa mga darating na panahon. Okay? Sir, so ulit interest na ito, sir? Ano, sorry? Ulit interest na. Oo. Kaya nga, napapasalamat din ako kay Lexter sapagkat nag-decision nga siya pumunta rito kasi sabi ko, hindi ka talaga titigilan ng lahat. Hanggat mangyari nga ang araw na ito at Lexter, yan talagang yung leksyong ito na natutunan niya, nakita niya na dapat maging mapagkumbaba, dapat akuin ang mga pagkakamali at ang pinakamahalaga ay hindi ito gawin muli upang wala nang maperwisyo, wala nang masaktan, wala nang mabastusan. Okay? Lester, lalabas mo pa mo yung dila mo. Joke na ako. Ayaw ko lang ilabas ang dila mo. Sabi ng sample pang ulit. Sabi ko nga sa kanya, Lexter, wag mo na ilalabas yung dila mo. Kasi ang ganda na nga nung apology niya kagabi, tapos nilabas pa rin yung dila, di ba? Kaya natuto na siya. Kaya mag-alala. Natuto na siya. Tatanong ko nga sana kanina kay Lexter, sir, Mayor. Kinupis ka po ba yung baril niya? Ay, water gun lang kasi yun. Oo, water gun lang. Kasi hinahanap. Bulboy daw yung Bibihin. Ganun ba? 5 million daw. Oo, kasi pag binenta mo, may bibigay ko dun sa rider na magre-reklamo. Diyan, sa bahay lang po. Sa bahay lang. Ayun. Ano na yan? Kung may iwawala. Oo, kasi isang bilhin din. Maraming nakaka-interest. Pero ibibenta ko ba talaga? O may sentimental value habang buhay sa water gun yung para sa'yo? Mahabang buhay na po yun. Bahagi yun ng leksyon na natutunan niya, no? Yes. Para hindi niya makalimutan na dahil sa water gun na yan, nagkagalo ng kanyang buhay at dahil sa kanyang pinagdaanan ay nagsisi naman siya at nangakong hindi na gagawin muli. Sige po, maraming salamat po. Umangat ng kanyang kasikatan, parang si Diwata. Sige po, thank you so much. Thank you. Okay, Lexter. Sige po. Samahan niyo lang si Lexter sa Sir, isa pa po, sorry. Dexter, sorry sa pagkita. Sorry, Ano yan? Sorry. Shake hands. Yung pag-shake hands namin, ito ay isang simbolo ng kanyang pag-ako sa kanyang mga yung nagawa, no?
na sa totoo lang talagang naging dahilan naman po ng pagkakaroon talaga ng kahihiyan dahil nga po sa mga kumakalat sa social media, mga viral videos, naging dahilan po talaga yun ng kahihiyan para sa amin sa lungsod. At ako'y nagpapasalamat sa kanya sapagkat naglakas loob siyang pumunta rito, aminin ng kanyang mga kasalanan, aminin ng kanyang mga nagawa at humingi ng tawad at paumanhin. So, para sa kanya, alam nyo, ito yung leksyon na sinasabi ko. Isang bagay na hindi niya makakalimutan dahil natuto siyang magpakumbaba, humingi ng tawad, magbago, at hindi na niya ilalabas ang kanyang dila gaya ng kanyang pinangako at hindi na rin siya magiging mayabang sa anumang paraan. Next time. At nagpapasalamat din po pala ako sa mga staff ng barangay namin, lalo na po sa kapitan namin na si Alvin Alonso po na may pag-coordinate po kay Mayor na magkaayos po lahat. Lalo na rin po sa mga agawads namin sa barangay Balumbato po. Yun lang po. Thank you. Okay, sige. Kaya pwede ba pa-send kay Selector? Pwede ba pa-send? Nagpapasalamat din po pala ako kay Mayor na nandiyan po pa rin po siya sa akin dahil may pagkakamali po rin po ako ngayon. Maraming salamat po sa inyo, Mayor. Thank you. So alam nyo, bilang ama ng lungsod, no, anak ko po, no, na may tuturing ang bawat San Juanenyo, kasama naman dyan si Lexter. Kung meron man tayo mga anak na gumawa ng anumang mali, no, tungkulin natin bilang ama na turuan sila, no, para hindi na po maulit ang ganitong mga pagkakamali. So, Lexter is one example of that at base naman sa kanyang mga binanggit ngayon, magbabago siya at nagsisisihan niya yung mga nagawa niya at nangangakong hindi nagagawin. So ilan taon po siya? Estudyante ba siya? Tinatanong ko Ilan ilang taon taon ka? Estudyante ka ba? Hindi na po ako estudyante po ngayon. Pero ilan taon ka? 21 po. OS pa yun. Okay, sige. Brian, assist mo na lang si ano. Paano mo na lang? Samahan mo na lang si Dexter. Sige. Okay, si Lola mo, Dexter. Lola, si Lola. Ayan. Sila. Samahan mo na lang. Sige, okay. Kailan niyo po ipapasa yung basa? Asher po. Oo, na-miss pa rin kumbaga ano na rin. Hopefully na this will it's been 8 days. Exactly our direction talaga. Well, pertaining to other cases, yes, it's possible, lalo na talagang we're actively seeking to identify them. But in relation to next time, I'm hoping kung saan natin. Kasi ayaw naman natin humantong na sila mga anak sa kanya, mas pumatay sa kanya. Siyempre, karapatan din naman yung mabuhay. Kami natin naman siya sa kanyang mga pagkakamali. Hindi naman siya nagmamali. Oh, yes, I know. Kahit ako naman, I really wanted, get to talk to him. Sige, thank you so much. Thank you. Sige po, yes, thank you. Thank you. Sige po, muli, sa lahat po ng nanonood nating press conference, ito po ang mga nangyari. So, panoorin nyo na lang po muli kung hindi nyo na po nasimulan. At napaliwanag naman po ang lahat sa press conference ito. Ako po yung maasa na sana po, no, sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin ni Lexter ay humupa na po ang galit laban sa kanya, laban sa nangyari po na kaguluhan sa aming lungsod. Muli ako humingi po ng paumanhin at pasensya sa lahat po ng naapektuhan ng aming selebrasyon at makakaasa po kayo na sa mga pagbabagong aming gagawin sa aming kapistahan simula ngayon pa lamang, no, ay hindi na po ito mangyari muli. Maraming salamat. Ito po ang inyong makabagong salamat.